May nakita lang akong post tungkol dito kay Mikey Williams. At ito nga yung nakalagay. Kung ban, trade, or return. Tapos may caption yan na na kung ikaw ang token takes, ano ang gagawin mo kung gustong bumalik ni Mikey Williams? Kung sa akin lang naman, sariling opinion ko lang naman to siguro ban na lang siguro. Kasi mukhang may attitude nga ito si Mikey Williams, di ba? Kasi hindi lang naman isang beses niyang ginawa yan sa token takes. Siguro, dalawa siguro kung di ako nagkakamali. Di ba? Tsaka mukhang hindi naman siyang kawala sa token takes kung mawawala siya sa team. Dahil marami naman magagaling na player dyan na pwedeng ipalit sa kanya. Kung iti-trade naman, baka hindi na rin kunin ng ng SMC team. Kasi dahil nga sa issue niya sa Gilas, di ba? Kung sa independent team na siya mapunta, baka hindi naman siya kayang bayaran nga dahil sa taas nga ng salary na hinihingi niya, di ba? Kung ako kay Mikey Williams, kung gusto niya ng malaking sahod, di sa ibang bansa na lang siya maglaro dahil doon matataas ang binabayad sa mga import, di ba? Malaki magpasahod sa Japan, sa KBL, saka doon sa pinagdaro ni Kai Soto, baka doon mailabas niya yung laro niya o makuha niya yung sweldo na gusto niya makuha, di ba? Kasi kung magpapatuloy lang siya dito sa PBA o sa token takes, baka sa susunod na naman na ayaw na naman niya maglaro, ganyan na naman ang gawin niya. O baka manghingi na naman siya ng mas mataas sa salary cap, ganyan na naman uli ang gagawin niya kasi ginagawa niya na yan Di ba? Tsaka hindi naman siguro kawalan na player yan si Mikey Williams dahil marami naman magagaling na player dyan na pwedeng ipalit sa kanya. Kasi nga, yun nga, kung iti-trade naman din siya, baka rin walang gustong kumuha sa kanya. Dahil sa salary cap nga na hinihingi niya dahil sobrang mataas. At saka may issue pa siya sa Gilas noon, di ba? Baka hindi na rin siya kunin ng SMC. Dahil nga sa attitude niya na ganyan. Siguro, hayaan muna natin si Mikey Williams makapag-isip-isip kung saan niya talaga gusto maglaro. Pero kung ako sa kanya, kung gusto niya sa token takes, hindi tanggapin na lang niya kung ano yung ino-offer sa kanya ng token takes. O kaya, kausapin na lang siya ng maayos kasi lahat naman madadaan sa magandang usapan, di ba? Pero kung hindi talaga magkakasundo, sa ibang bansa na lang muna siya maglaro. Doon siguro makukuha niya yung sweldo na gusto niyang makuha, di ba? Yun lang naman, opinion lang naman natin. Kung kayo may sarili kayong opinion tungkol dyan, i-comment nyo na lang dito.